guys! Welcome back to my channel. This is me, Mikey V2. Today, may special guest tayo and itatransform niya ako to a superhero. And for sure, kilala niyo yun. Hello, I'm Marin Pasha. I'm a cosplayer, a makeup artist, and also a graphic designer. Today, ang gagawin ko sa kanya, ito-transform ko siya into a superhero, a DC superhero, which is a very well-known superhero. I'm sure kilala niyo to. Si Wonder Woman, si Gal Gadot. Yes! Girl power. So, ayan. So, ayan, excited po ako kasi talagang lagi ko pong ini-stalk yung Facebook ni Miss Marion kasi Oh my God. sobrang pretty niya and sa personal sobrang pretty rin niya, guys. Lagi ko tinitingnan yung FB niya and then nakita ko nga meron siyang Wonder Woman tsaka yung iba niyang kino-cosplay and sobrang super. Nainggit ako, so pa-transform din po. Baka naman. Of course, sige. Itra-transform kita into Wonder Woman. Siguro, let's start na. Mag-start muna tayo. Ano ko muna yung mga baby hair niya. Buti pa siya may baby hair. Nakalbo na nga. Mag-hand sanitize muna tayo. First thing first, gamit muna tayo ng primer para mag-last long yung makeup and also maganda yung blending ng makeup sa mukha. Buti pa siya, medyo flawless yung skin niya. Medyo flawless, so wala tayong masyadong conceal na magagawa. iPad. Ang gagamitin natin sa primer, itong MAC Prep and Primer. So, almost BB cream na din siya. Shoutout po pala sa pinsan ko na si Frances Angelica sa MAC Prep and Prime. Yes. Thank you. Thank you so much. Try muna natin sa face. Sa areas na kung saan masyadong oily sa T-zone area. So, nagme-makeup ka din sa iba? Or, I mean, kinukuha ka ba ng iba para make-upan sila like for weddings, events? Actually, tumatanggap ako ng makeup services. Hair and makeup. Sa mga debut or minsan kung anong event or one time, actually, isang beses pa lang ako nakapag-wedding makeup. Kasi medyo, yung pressure kasi sa wedding makeup, so hindi ako masyadong tumatanggap. May mga kumukuha sa akin, pero tinatanggihan ko kasi hindi ko talaga kaya. Gusto ko lang yung mga debut, yung mga, nakapag-pageant makeup na rin ako one time sa school namin. So, kung may magkukuha sa'yo, okay lang. Okay lang. So, kung gusto niyo po magpa-makeup sa kanya, please contact her. Ilalagay ko na lang po yung kanyang details sa description box below. And then, after ng face primer, punta na tayo ng foundation. Ang gagamitin ko sa foundation, yung L'Oreal Paris Infallible. Ito rin yung foundation ko. Actually, ito yung gamit ko right now. Super ganda niya and naglalast lang talaga siya. Ang tagal ko mag-oily dito. Kasi yung iba na gamit ko, super nag-oily agad. Kasi siya sa mga oily skin talaga. Super nag-oily agad yung skin ko. Tapos, kailangan ko agad mag-retouch. Tapos, eto, yung gamit ko to, hindi na ako nag-oily. End of the day lang ako nagre-retouch. So, pangmatagalan siya. Tsaka medyo siya, parang full coverage na siya. Medium ba or full? Medium. Medium coverage siya. Ayun yung nakakatuwa kasi onti na lang yung concealer na nilalagay ko if ever na bagong gising ka, tapos ang itim na ayaw gusto mo ganun. Recently lang ba to? 17. 2017 lang? Recently lang pala. Sinikret ko nga lang sa Okay. Off record. Hindi naman niya isasama to.
for the concealer, ang gagamitin natin yung Pro Concealer ng LA Girl. Ito. Yan. Lagay lang tayo sa under eyes. Tapos, around nose area. Tapos, mouth. And here. Tapos, sa teeth. Sa teeth ng nose. Tapos, after nan, blend natin. So, pag nagko-cosplay ka, mga ilang oras ka inaabot sa pag-prepare ng makeup? Ang tagal ng preparation ko. Kasi usually pag ako kasi fan ako ng Drag Race, ng RuPaul. Oo, parang sobrang- ganun siya. Oo, Sobrang natutuwa ako minsan kasi may mga kategory na parang superhero sila. Nakatapos lang ng All Stars. Yan, oo. As you can see, yung look ni Wonder Woman, ni Gal Gadot, simple lang siya, very natural. After nun, bake muna natin yung under eyes niya. Kasi may bakery kami. Pero ibang baking yung Pero ako, nagbe-bake ka. hindi. Pero meron kaming bakery. Yun. After ng baking, tapos mag-powder lang tayo sa T-zone area dun sa mga hindi nilagyan ng loose powder para mag-set rin siya. Nga pala. I'm using Maybelline Clear Smooth All-in-One. Pwede naman siya loose powder. Hindi ko nagagamit masyado. Ito kasi, Pandagdag ng coverage. oo, pangdadag ng coverage, pati pang-lock lang ng everything. Pwede rin yung loose powder, pero medyo wala siyang coverage, para lang siyang minamatify niya lang ng na-set na liquid sa face. Sa bagay kasi pag nagko-cosplay ka, parang babad ka din sa ilaw and everything. So, kailangan talaga pang matagalan yung makeup mo. Matagal talaga yung preparation kapag cosplay. Sa makeup, sa hair, Costume. sa costume. So, siguro, mga inaabot ako ng 2 hours or 3 hours bago ako makapunta sa con. Ganun. So, sineset ko pa yung everything na kailangan kong gamitin or dalhin. So, medyo mahirap talaga. Pero enjoy naman. So, first time ko itong magko-cosplay. My God. Pero Ay, dito, first time mo ba talaga to? first time ko magko-cosplay, kaya Okay. na-excite ako. Sige. So, kilay na tayo. Yung kilay ni Gal Gadot, natural lang siya. So, ipa-follow ko lang yung natural shape ng eyebrows niya. Ang gagamitin ko for her kilay is, gagamitin ko yung curl line. Ito yung Better Than Basic. Yan. Ano to? First time ko itong gagamitin. So, meron na siyang tip. Okay, bulit ko yan kasi sobrang easy niyang gamitin. Kasi may spool ka rin. Nasa yung spoon. Oh, okay. Ayan. Sign sa pag-good product. Nandun na lahat. Okay, so since madali siyang gamitin, slanted na siya, apply ko na lang siya sa eyebrows niya. Yung product na to, tama lang yung color niya. Hindi siya masyadong maitim at hindi rin siya masyadong light. May pangkilay kasi na parang red. Oo, nakakainis yun. Nakakainis. Ayoko ng color red na papilay. After ko makilay, linisin naman natin with concealer. Gamitin ko ulit yung LA concealer para malinis yung kilay niya.
kunin nyo ulit yung loose powder nyo. Tapos, after nun, mag-dust off ulit kayo ng onting powder dun sa nalagyan natin ng concealer. Okay lang na malagyan yung kilay nyo. Kasi lalagyan natin siya ng brow gel after this. Pero pag everyday na nag-brow gel ka pa. Minsan hindi, minsan oo. Wala lang. Pampadagdag ng color sa kilay. Kasi ayoko talaga ng black yung kilay ko. Gusto ko dark brown. Punta naman tayo sa eyeshadow na. Eyeshadow na tayo. Challenging lang yung mata ko kasi hooded yung mata ko. Oo. Hindi siya ano ba? Hindi naman siya monolid. Hindi siya monolid. Kasi yung monolid mga kuri-kuri yun. Para siyang ganito. Wait lang. Ganyan. Ayan, ganyan yung hooded. Mahirapan ako pero let's do our best. And papahiram niya sa akin yung eyeshadow niya which is a Morphe. Oh my god, I love it. Ito siya. Ayan. Tapos, ito yung loob niya. Which is consisting of ilang colors. Thank you po pala sa pinsan ko. Dinonate din niya to. Thank you so much. Thank So, you. for the eyes, siguro start tayo sa base color or transition color. So, pick lang tayo ng light color like this one. Alam mo ba yung yung first na, actually, nakita kita dun kay ako kasi yung nag-add sa kanya. Ito Kasi- ba? Oo, Akala ako- ko ako. Ako yung nag-add sa'yo kasi nagandahan ako sa'yo. Ay, oo. Nakita kita kay Clark Dave, yung sa hormones dealer. Mm. Oo. So, nagtitingin kasi ako ng hormones doon. Tapos nakita ko yung friends niya. Tapos nakita ko yung nito. Sabi ko, hindi pwedeng transgender to kasi ang ganda. Pero, profile ni Clark Davion, which is dealer ng hormones, ibig sabihin yung mga friends niya, mga transgender, sabi ko, hindi pwede to. Tapos pagkakita ko, ang ganda kasi ng profile picture niya. Pag in-stalk ko siya, tapos transgender nga siya, sabi ko, oh my God. Pagkababae ko, wala na. Totoo Ganun. ba? Oo. Kasi, hindi ko alam kung saan ko nakita unang beses si Miss Marion. Parang, alam ko na spotted ata siya. Parang trans woman spotted. Parang ganon. Kasi hindi naman siya nakatag doon. Hindi ko siya ma-add. Buti in-add niya ako. Ayun nga, ako una nag-message sa'yo. So, nagpapapagad dun sa like, ang ganda mo. Ayun ata yung sinabi ko sa'yo. Basta, super gandang-ganda ako sa kanya dati. Nagaganda din naman ako sa kanya. Sobrang natural. Wow. Parang, kasi may ibang na gandang robotic. Mga ganon. Di totoo. May ganon. May parang sobrang flawless na hindi mo maintindihan na. Oo nga. Pero siya sobrang babaeng babae talaga. Yun. Kunin ko naman itong mas darker shade. Lagay ko lang dun sa outer corner ng eyes niya. Kuha tayo ng warm color na brown. More reddish. One time flat brush. Tapos, maglagay tayo ng accent here para magkaroon ng magkaroon ng definition yung inner corner. Hindi lang yung outer corner. So, kuha tayo ng shimmer na subtle brown, like
bronze. Itong color na to. Tapos lagay natin dito sa eyes na dito. Then after that, kuha ulit na ako ng mas darker na brown. Ito na yung pinaka dark accent natin para sa eyes niya. Tapos lagay ko lang dito sa outer corner ng eyes niya na malapit sa eyelids. So lagay ko siya dito. So, kailan ka natuto mag-makeup? Kasi ako, kailan lang ako natutong magawak-hawak ng mga ganyan. Nag-start ako ng first year high school. Nagbe-makeup ka na sa school doon? Or... Hindi ako nagbe-makeup. Ang ginagawa ko, naglalak ako ng pinto, tapos kinukuha ko yung makeup ni mama. Supportive naman si mother. That time, hindi. Pero eventually, okay na sa kanya. Kaya, yun. Kasi nung college, doon ako nag-start mag-render ng services ng makeup. Ganyan. Tapos, ako na nagbabayad ng mga school fees ko. Independent. Yeah. Kinailangan ko yun. Lalagay ko ulit yung mga same colors na nilagay ko dun sa eyes niya, dun sa under eyes naman. So, eyes. Buti naisipan mo siyang gawa ng cosplay si Wonder Woman. Oo, kasi super fan talaga ako ng Ginawa mo lang talaga siya for yourself, tapos na-invite ka lang for show. Oo, ginagawa ko lang siya kasi gusto ko lang talaga. Mm. Kasi sabi ko, since nagdi-digital painting ako, nagawa ako ng digital painting ng Wonder Woman, tapos hindi ako na-satisfy. Sabi ko, parang hindi pa rin ako satisfied. Gusto ko, ako si Wonder Woman. Ako na yung magka-cosplay sa kanya. Ako na yung mag-embody sa character niya. Yun, hanggang sa naisipan ko, nagpagawa ko ng costume. Tapos, ang tagal ko na nawad ng Wonder Woman, ng mga history ng Wonder Woman, tapos ng mga mannerisms niya and characteristic niya. So, parang talagang inano ko. Kasi, if you're a cosplayer, kailangan mo talaga ma-portray yung character. So, ayun. Matagal ko siyang inaral. Tapos yung history. Gusto ko yung hindi ka na-satisfied dun sa Oo, so ako na dapat yun. And next, lagyan ko na siya ng highlights sa eyes niya. Ang gagamitin ko itong Femrosa Colourpop. Gamitin ko itong gold eyeshadow. Tapos sa brow bone niya. Blinding. Before ng eyeliner, lagyan ko lang siya ng black eyeliner dun sa lash line niya. Para magkaroon ng diffusion. Para hindi sobrang harsh nung liquid eyeliner. Tapos, lagyan ko rin siya dito sa lower half ng eyes niya. Feeling ko hindi mo na kailangan mag-liquid eyeliner kasi super ganda na nung black eyeliner. So, for contouring, gagamitin ko itong Everbelena Pro Cheek Set. Ayan. Kukontour ko yung nose niya, yung forehead niya, yung cheekbones, and jawline. Since medyo ma-sharp yung features ni Gal Gadot, kailangan natin ma-embody sa face. Yes. Switch tayo guys, switch tayo. Hindi kasi nagana. So, ito yung ginagamit ko. Yan, gamit na siya. Everbelena na rin siya.
gagamitin ko ulit tong palette na to, tong dinismaya tayong palette. So, gagamitin ko yung gitna. And, lagay ko lang siya sa cheeks niya. Oh, ano. After nyan, yan. Medyo nagkakaroon na ng definition yung mukha niya. Naging tao na ako. Lagyan ko siya ng highlight kasi why not? Highlight is the best. Yan, sige, punta tayo dito na. Yes! Can you see that? Oh my god, I love it. Blinding. Since ang mga Amazonians ay Oy, hindi naman sa ilalim ng araw. So, kailangan natin maging sun-kissed. Okay. Can you see that? Yes! Lagyan ko siya ng eyelashes. Ito na yung last 2 eyelashes ko. Okay. Gamitin ko tong nuance ng Maybelline. So, that's Oh my god, I'm so sorry. Feeling ko masyadong dark. Masyadong dark. yan. Siguro touch of spice sa Maybelline din. Yung bagay. So yun, actually done na tayo sa look. Yes, this is the finished look. Medyo dramatic siya kasi, di ba sabi ko sa una hindi siya magiging dramatic. Pero mukha siyang dramatic dito. Kasi since para makita siya sa photos, magte-take kami ng pictures later. So after nyan, wait lang, hindi pa pala kami tapos, sorry. Ano ba? To finalize the look, I'll be using the 3WC na setting spray. Ito yung may shimmer. Kung makikita nyo. So, hindi nyo nakikita. Anyway. Spray na natin siya sa face niya. Tapos hindi na natin siya. Actually, pwede siyang prom nga. kaya nga. Di ba? So, kung gusto niyo ng idea ng prom, pwede niyo rin i-follow to. Oo. Kasi, Oo. pwede siya pang prom. So, ayun. Okay. Tanggalin natin to. Magkaroon tayo ng onting teaser. Ayan na siya ng the mascara. God. Yeah! Yes! She looks so good! Oh my God! Bagay sa'yo. Oh my God. Shit. So, hello guys! We're back and kakatapos lang namin magsuot ng costume. Medyo nahirapan kami kasi medyo malaki siya since mataba ako. Then, medyo mapayat siya. And here's the final look, guys. And I hope you like it. Go! Ta-da! Here's yours or no? Sorry. Oh my God, ang ganda. Yes, thank you so much. So, ayan yung final look. Ayan, medyo malaki sa kanya yung costume, pero effect na. And she looks stunning naman, regardless of the costume. Ayan. O, diba? And thank you so much sa pag-transform sa akin. Well, Natupad yung pangarap kong mag-cosplay. Yeah, okay. So, ayun yung final look. Ayan. I hope you like it, guys. So, ito na yung final look, guys. Sobrang ganda. And sobrang nagustuhan ko kasi natupad yung pangarap ko na mag-cosplay. And Wonder Woman yung pinaka-first ever cosplay ko.
And kung may natutunan kayo sa pagme-makeup ni Miss Marion and sa pagtatransform niya sa akin to Wonder Woman, please give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel. Yes! And kung may gusto pa kayo i-suggest, please comment down below kasi itutuloy na ni Miss Marion yung kanyang YouTube channel. Yeah. And ilalagay ko din yung link ng kanyang channel para ma-subscribe nyo din siya. Thank you so Kindly much. subscribe to my channel. Yeah. Thank you. Thank you.